Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong mainit na usapin tungkol dito sa impeachment daw kuno ng inyong BP Sara Duterte. Pero bago pong lahat, i-flex po natin yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page at ganun din po tayo magpapasalamat ng lubos sa ating mga channel members, followers, subscribers at nanonood ng ating videos. And may God bless you all. So, balikan lang natin mga kababayan itong impeachment na ito, no? Kasi itong si Castro, dakilang chismosa, no? Wala naman talagang nagsasabi na mayroong namumuong impeachment trial sa inyong BP Sara Duterte. Wala naman yan narinig na chismis eh. Siya mismo ang nagchismis, dakilang marites. Kunwari lang na meron siyang narinig pero hindi niya mabanggit kung sino yung mga congressman na yon. O, sige nga, kung matapang ka, ikaw, ACT Teachers Party List Franz Castro, kung matapang ka, name names, sabi nga ni Jingo Estrada, hihiramin ko na yon. Name names sa mga congressman dyan, nakasamahan mo na nag-uusap tungkol sa impeachment trial. Maski na narinig mo lang, sino ang nag-uusap tungkol dyan? Di po ba? O sabihin mo, naku, baka ma-impeach si Sara. Yun, sabihin mo kung sino nagsabi nun. Pero kung wala kang mabanggit, iisipin ko, I'm alluding it, isa kang dakilang marites. Kasi yan ang gawain ninyo na mga progressive group. Magbigay ng naratiba para kagatin at doon kayo magsisimula. Di po ba? O ano ang sabi dyan? No? Sinabi ni Tulfo, sinabi ni Dalipe at ilang mga congressman na wala. Ayan sa headlines, impeach Sara buzzwords in House, leaders dose rumors. Ibig sabihin, yung sinimulang apoy ni Castro, binuhusan na ng tubig. Ha? O ayan impeachment move versus BP Sara, fake news. Yan ang sabi ni House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, dismissing the rumors as baseless and detrimental to political unity. Bakit? Kasi ang layunin po nitong Makabayang Black is to basagin yung unity. Kasi kung hindi nila mabasag ito, yung mga kasamahan nila hindi po makakabalik. Gusto nilang magkaroon ng disunity among the supporters of disunity. Magkaroon ng alinlangan sa kanilang mga isipan. Ganyan ang gawain ng Makabayang Black. Magtanim. Kaya nga sa kanila, magtanim ay di biro. Ano tinatanim? Kasinungalingan. Pero yung kasinungalingan, pag inulit ng inulit, magiging katotohanan. O di nasira na tayo. Paniniwala na natin yung naratibang puno ng kasinungalingan. Ganon din yung ginagawa ng kabilang kubol. Na si Martin Romualdez ay kakampi ng mga kaalyansa na nitong mga makakaliwang grupo. Ganon din. Sinisira nila. Sino sinisira? Isa si Sara Duterte. Yung isa naman sa kabilang kubol, yung mga naudyukan ng mga inchik, mga nauto ng inchik, sinisira si Martin. Bakit? Kasi sila daw maglalaban sa 2028. Di ba ang galing nila? Itong dalawang ito, kaalyado ng Pangulo, no unity team. Di ba? Hindi lang nakikita nitong mga nauto ng inchik sa kabilang kubol, yung mga bagong oposisyon, na sinisira din nila ang unity. Di ba may agenda rin sila? Mga gago. Di po ba? Mali. O tama ako. Eto pa. Ang sabi nila, there is no truth in them. Di ba? Ayun ang sabi. Dalipe, along with Representative Erwin Tulfo, denies insinuation the speaker has presidential aspiration for 2028, which means the two, Duterte and Romualdez, are likely on a collision course. Yan. Talagang denounce nila. Wala silang nakikita o wala silang nalalaman na may gustong magpa-impeach, kundi ang nag-iisip niyan mismo talaga ay ang Makabayang Black. Ganon lang yan, pero ang ginagawa ng Makabayang Black, kunwari chismis. Siguro nakita nyo na kung ano yung mga reasons for impeachable offenses. Di ba binlag natin yan, hindi nyo lang kasi pinanood ang sabi doon, number 1, yung violation of 1987 Constitution, treason, loss of public trust, yung graft and corruption, and other high crimes. Among those, ano ang naging violation niya? Sasabi ng Makabayang Black, graft and corruption. Bakit? Napatunayan na ba?
Inaantay lang po ng Makabayan Black yung sasabi ng Supreme Court doon sa pinal na petisyon nung kampo ni dating ex-spokesperson ni Lenlen, si Barry Gutierrez. Kung nag-decide in favor of Barry Gutierrez, hindi lang BP ang mai-impeach. OP. Si Ninong PBBM. Kaya itong mga gago na ito, no? Pero hindi po usad yan kasi, bakit? Ha? Aside sa denounce na pinatay na yung maliit na apoy na sinimulan ni Castro dahil sa kanyang pagiging dakilang marites, ito po ang sabi sa politiko ng isang political analyst. O, sabi niya, numbers game. Sara Duterte safe from impeachment in Senate, sabi ni Llamas. Kung wala man siyang kakampi sa House of Representatives, pero sa Senate, marami. O. Vice President Sara Duterte is unlikely to get impeached over the CIF issue since she enjoys the support of most senators. According yan sa political analyst na si Ronald Llamas. Ha? In a recent interview on Politiscope, Llamas admitted that any impeachment complaint against Duterte might face hurdles since the process is considered a numbers game. Totoo naman. Di po ba? O, sa palagay nyo ba, wala nang susuporta kay BP sa Kongreso? Eh, hindi naman siya ang sumisira. Yun nga lang, apektado. Pero sa palagay nyo ba, yung mga sumusuporta kay BP, mawawalan na sila ng amor dahil sinira sila nung tatay? Ano kinalaman ng anak sa kasalanan ng ama? Ganun po tayo dapat, di ba? Hindi natin pwedeng i-vilify yung anak sa kasalanan ng ama. Hindi natin pwedeng ipasa yung kasalanan ng ama sa anak. Ang problema lang kay BP kasi tamilmil. Pero nagsalita na po siya. No, sa isang vlog natin, sabi niya, I don't have plans for presidency on 2028. We will abide with God's plan o by God's will. Oh, siguro, ganun na lang, wag na magbago. Diba? Oh, he pointed out that while there is a growing consensus against intelligence and confidential funds, the situation in the Senate is different due to the required 2/3 majority for impeachment. It's impeachment kasi is a political act. Hindi naman yan legal. Political yan. It's a question of numbers. O yan, yan po ang sabi ni Llamas, hindi po ako. Sa Senate, kailangan 2/3 vote. Clearly, may suporta si Sara ng mga 6 o 7, so medyo mahirap sa Senado. Correct. Tama naman po. Di po ba? O. So, numbers game naman talaga. Lahat naman. Maski na sa Kongreso, numbers game. O, eto pa po. Sabay na natin ito. Ha? Speaker Romualdez, finally, denies impeachment moves versus Sara Duterte at House. So ito na, speaker na. Ko kayo dyan, sa kabilang kubol. Kayong sa mga samahan ng mga nauto ng inchik. Ha? Sinasabi nyo? Si speaker, may kinalaman dito? Sa palagay nyo, aayunan niya ni speaker? Ano dahilan niya? Dahil lang sa sinasabi nyo kakampi niya ang Makabayan Black? Mi amor na sila sa Makabayan Black? Sa mga CPP, MPA? Wala nga kayong pruweba eh. Di po ba? Patunayan nyo muna. Ha? Oo, sabihin na natin si Castro, left-leaning. Pero, ako ayoko rin dyan. Pero gusto kong makita yung sinasabi nyo na siya ay miyembro ng CPP, MPA, NDF. Kinasuhan, pero alam ko na-drop eh. Dahil hindi matibay ang ebidensya. Give us a 1,000% proof. No? Ako galit ako dyan sa Makabayan Black. Pero, hanggat hindi na patutunayan sa korte o ng ating mga sandatahang lakas na sila nga ay may connivance dito sa makakaliwang grupo na CPP, MPA, NDF. Wala tayong magagawa eh. They enjoy the freedom based on their constitutional rights. Tapos sinisisi nyo si Martin na hindi niya masawata itong mga to. Kailangan niya bang, isa ba sa mandato ng Kongreso yan? Nasawatain mo yung mga yan? Hindi na pinayagan ng COMELEC yan. Hindi na pinayagan ng Kongreso yan na makapasok sila dyan. Kailangan talaga matibay na pruweba at merong pinal na desisyon ng korte. Hindi sa kumakampi ako sa Makabayan Black. Putang ina, gusto ko nga matanggal yan dyan. Di po ba? Oh, pero kung may pruweba kayo na si Martin, niyayakap niya itong mga Makabayan Black, pinapaboran niya para matanggal ang BP ninyo, sisitahin natin si Martin. Hindi tama yun. Hindi nyo nang mandato ng Kongreso para sa kanya. Di po ba? Kaso wala po kayo mabigay na ebidensya eh. Puro lang kayo ganun, no? Anong pinagkaiba nyo sa Makabayan Black? Wala. Pareho kayo nagtatanim
ng naratiba. Yun lang yun. Kala nyo, hindi nyo rin ano na, kumbaga, fight fire with fire. Pareho lang kayong oposisyon. Yun nga lang, magkaiba kayo. Ito sabi ni Martin, Speaker Martin Romualdez has denied there are moves to impeach Vice President Duterte following the controversy on her confidential intelligence fund. Quote, I'm not aware of anything. Nothing filed. No news of that. Ayan. I don't know. I don't know yung sources, but there's nothing in the offing. Nothing in general. Ayan. Kita nyo na? Nothing. Fake news. Sino ang may gawa? Si Castro, ang dakilang chismosa. As about his relationship with Duterte, Romualdez shortly responded, very good. Very good. Ayun! Even though siguro nagbigay na siya ng statement wala rin siyang masamang tinapay. Taking from the book of my ninong, PBBM. Ninong ko rin yan, si Martin Silang dalawa, ninong ko na po yan di ba? Kiniklaim ko na pong ninong ko yung papasensya na kayo kasi magde-December na daw. After December, tingnan natin kung ninong pa rin natin sila. Ang kulit ang langya ito. Sa kanya, very good pa rin ang relationship niya sa mga Duterte. This is just politics. Sa aking opinion. Pero kung talagang very good, Nong Martin, mag-usap na kayo ni BP. Usap kayo. Unity me. Sabi mo, unity me. No? Kasi ito naman kasi yung si BP Sara Duterte, makikita niyo ugali niya. Immature pa sa politika. Tingnan mo, yung ilang beses na yon, no? Evident na pag merong pag-alis ang Pangulo, hindi niya na kinakausap yung mga kapwa niya politiko doon. Ikaw sabi mo sila. Isa sa inyo, magpakumbaba na. Ibaba nyo na yung mga pride ninyo, no? Just for the nation, hindi para sa inyong mga sarili. No? Time to talk. Go to the table. Ayun lang po yung sa aking opinion. Sana, no? Ang sarap-sarap yung tignan noon, no? Lalo na yung huling-huli, nasabi nga ng presidente, it's very good news to see, no, the VP and the speaker, making fun at each other. Di ba, naalala nyo yun, yung gumanong pa si VP Sara? Di ba, nakakatuwa yung ganun? Happy-happy tayo. Though they are working, no? They want to work their differences para sa ikabubuti ng bansa. Pero VP, anong stand mo sa WPS? Naisingit bigla, no? Eto po. Sabi dito, itong nakita ko, Maharlika New Media. Hindi kaya pag-aari ito ni Hitad. Ang sabi dyan, no? Strike while the iron's hot. BP Sara to be impeached. Kasi nga daw po, sinusunod-sunod na siya. No, ito pa ang sabi dito, kasama rin pala siya sa reklamo sa ICC. No? Ayan po, in July 17, 2023, report of Vera Files, BP Sara, Senator Bongo, and Ronald Bato were named in ICC probe documents investigating the killings related to the drug war during the previous administration when FPRRD was mayor of Davao. BP Sara's name was mentioned as knowing and approving the killings when she was city mayor. Yun. Tapos, eto na naman daw sa CIF niya. Di ba? Kaya sabi nila, strike when the iron is hot. Ayan ang ginagawa ng Makabayang Black. Ayan po yung assessment nitong nagbabalita na ito. November 15 yan, no? Ngayon lang natin nakita, di ba? Strike while the iron is hot. Sige, sunod-sunodin nyo. Kaya nga po nagsalita na yung tatay niya, hindi na maatim yung sunod-sunod na pagbira sa kanyang anak. Ayun po yan. Ito po tayo, last article, no? Maiksi lang tong ating vlog. Dahil nga sa ingay ng impeachment at nagsalita na rin ang inyong BP Sara about the ambition to run for president on 2028, she is leaving it to God's plan. No? God's timing, and in everything there is a season. Okay? Yan. So siguro during that time, mature na siya politically. Hindi niya magiging yung sensitive, masyado kang insecure, ayaw mong kausapin yung mga galit ka. No, sa politika, plastikan Di ba? Kamaya mo, pagtalay ko, putang ina, dumi ng kamay. Kasi gagalit mo Pero sa madlang people, magplastikan kayo, di ba? Eto po sabi. Duterte says looking into impeachment rumors. Aroy! Mukhang ano na rin siya. Mukhang, sabi niya, baka mamaya totoo ito Nababahala din siya. Parang si Lenlen, nakakabahala. Alo. News na po yan, November 19,
Vice President Sara Duterte on Sunday said her office is still looking into alleged move to impeach her, saying also that things are fine between her and President Ferdinand Marcos. Oh, talaga naman. She enjoys the trust of our Ninong PBBM. The rumors came on the heels of a supposed rift within the administration coalition, which made up of the biggest political parties and most influential clans. Quote, "We are currently doing our due diligence about this one and we will release a comment at the appropriate time." Okay, walang problema. Speaker Martin Romualdez earlier said that there was no moves at the House of Representatives. O wala nga po siya, 'di ba sinabi natin kanina? Oh, at least ito siguro sabi ng tulad ng sinabi natin na nakakabahala po 'yan. Malay nyo, baka nga meron. Diyan mo ngayon magagamit, VP Sara, ang iyong intelligence fan. Kaso wala. Hindi, meron pang intelligence fan yan. Wala pa namang December di ba? Meron pa yan yung 2023 budget. Di ba? 500 million intelligence fund CIF niya so diyan mo paganahin yan. Kasi alam mo naman, itong Makabayan Black, ang mga dakilang chismosa at tagapagbigay ng implanta ng kasinungalingan, baka may kumagat. Pero rest assured, sabi ni Martin, wala siyang naririnig. Ang tanong, pag may nag-file ba, Martin, kakatigan mo? Alam nyo, ito na talagang masama. Pag merong sakaling mang nag-file, tapos pinago ni Martin, wala na. Talagang hell break loose na talaga. Talagang totoo na gusto niyang matanggal na BP si Sara. No? Na yung sinasabi niyang they're very good, ganito, pasad lang. No? Parang ako kay Nong Martin. Pag merong ganyan, tama yung sinabi niya. Wala akong naririnig. Walang nagpa-file. Pero kung meron mag-file, hindi ko tatanggapin. O diba? Mawawala ngayon yung agam-agam nung sa kabilang kubol, yung mga samahan ng mga nagoyo ng inchik. O nabayaran ng inchik. Diba? Yun naman pala. Disupalpal sila. Diba? Na hindi papayagan ni Martin. Wala Walang basis. Sabi ni Dalipe, sabi ni Erwin Tulfo, ano ang basehan para i-impeach? Sabi rin ng isang political analyst sa Politico na si Ronald Llamas, numbers game. Sige, iusad nyo sa House. Pero hindi uusad sa Senate kasi ang dami niyang kakampi. 2/3 votes. Pero sa House, sira si Martin. Sinong Martin? Ako, no. Kung ako sa'yo, just for the sake of unity at basagin natin tong naratiba ng Makabayan Black. Huwag mo na. Sabihin mo, stop it. Be a leader of that house. Stop it. Walang reason. Ngayon, magkakaroon na lang reason yan pag yun, yung desisyon ng SC sa petisyon ni Barry Gutierrez. Yan ang gagamitin ng Makabayan Black. They are just waiting for that, no? Na lumabas ang desisyon ng SC. Sana lumabas ang desisyon ng SC na yan. 2028 na. Di ba po ba? Wala na. Ano pang ipapa-impeach nyo? Wala na. Di ba? Tama, mali ako, mga kababayan. So, at least, kahit pa paano, itong si VP Sara Duterte ninyo, tinitignan din yan. Kasi, minsan, itong Marites, no? Itong maliit na apoy, lumalaki yan Kasi gagatungan yan. May mga ano rin yan. Baka nga malay nyo, meron din dyan na yung galit kay Duterte, no? Sige, pa-impeach na natin, gawa na natin ng kwento. Salsalin muna natin yung sinabi ni Castro hanggang inaantay natin yung desisyon ng SC na bawal yung transfer na ginawa ng OP sa OBP. Di po ba? Kasi impeachable daw yun Di ba? Violation of the Constitution. Habang nag-aantay ng desisyon, salsalin natin, ingayan natin. No? Hanggang sa dumating na yon, eto na. Totoo na. Kami yon. 'Di ba? Ni hindi nga maibigay ni Castro yung pangalan Pero pag lumabas na yung desisyon ng SC pabor sa kanila, kami po yun. Ganon. Ganon lang yon, yung tatlong Makabayan block. Silang nag-usap diyan tapos sasabihin
Nag-usap sila, ikaw na lang, Castro, kasi ikaw naman ang kilala eh. Ikaw ang kilalang dakilang Marites eh. Oh, di ba? Silang tatlo lang yan, kaya hindi niya masabi, anak ng siopaw. Papaniwala tayo kay Castro, pero hindi naman po masama na maging alerto. Lalong-lalo na ang BP. Di po ba? Ako, gusto ko, para totoo talagang umusad tayo, kailangan yung kakampi ng Pangulo ang nasa paligid niya. Pinili niya yung BP niya. Oh, bakit nila gustong tanggalin? Kasi nga, antindi po ng relasyon eh. The President still trusts the BP. And the BP enjoys the trust of the President. Ayun ang gusto nilang biyakin. Yan ang talagang motibo ng Makabayan Black, ng makakaliwang grupo, ng teroristang grupong si PPM-PNDF. Kasi nawawalan sila ng clout. Ang dami pong nagsosurrender ng mga kababayan nating MPA. Hindi nyo lang siguro nababasa sa balita. Kasi ang tinutuunan nyo ay yung CIF, yung impeachment kay Martin, yung 2028. Pero ako po, nababasa ko lahat. No? Ang dami pong sumusuko ng mga rebelde. O, nagbabalik loob. Kasi nakakasawa. Diba? Kaya nga sabi nila, wala na daw yung mga MPA sa bundok. Nasaan na? Nasa kongreso na yung 3 bugok. Pero hindi po mahuli kasi kailangan ng clear evidence na meron sila talagang tie-up dyan sa teroristang grupong si PPM-PA. Di po ba? So yan. So sa akin, hindi naman po masama na mabahala ang BP, no? Kasi she still enjoy the trust of the President. Di ba? Kung itinatrust siya ng Pangulo, edi samahan ko ang Pangulo ko kasi I'm supporting PBBM. Alam palang bastusin ko yung desisyon ng Pangulo, di ba? Kung supporter tayo ni PBBM, kung loyalist tayo ni PBBM, and then, be a loyalist for PBBM. Di ba? Tama, mali. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.